Ricardo, may mali. May mali sa bata. Nararamdaman ko siya. Gumagalaw siya ng kakaiba. Hindi siya normal. Bioli, huminga ka. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Ano man ang dinadala mo, anak natin siya. Hindi ko siya tatalikuran. Hindi mo naiintindihan, Ricardo. Hindi na si Bioli ang nagdadala ng bata, kundi ang bata na ang may hawak sa kanya. Ricardo, kung talagang mahal mo siya, kailangan mong pumili ang asawa mo o ang nilalang na nasa sinapupunan niya. Sa kalaliman ng gabi, habang naglalakad pa uwi galing sa bayan, napatingin si Ricardo sa bahay ni Bioli. Nakita nito na bukas pa ang ilaw ng tahanan ng dalaga, kung kaya't nagba siya itong dumaan muna. Papunta siya roon na may hawak naman siya sa kanyang kamay ng isang supot na may lamang paboritong kakanin ng dalaga. Umaasa ang binata na makakausap niya ang dalaga upang maipagtapat ang matagal lang bumabagabag sa kanya. Pasensya na sa abala. Napatingin ako sa bahay ninyo at nakita ko may ilaw pa, kaya naisip ko dumaan muna. May kailangan ka ba? Hindi ka naman nagpupunta dito ng ganitong oras. Wala naman. Galing ako sa bayan. Nakakita ako ng kakanin kaya binili ko para sa'yo. Mapapanis kasi kung bukas ko na dadalhin. Nag-abala pa. Hindi ito kabalan para sa akin. Wala naman akong ibang hangat, kundi ang mapasaya ang babaeng mahalaga sa akin. Anong gusto mong iparating sa mga sinasabi mong yan? Bioli. Ang lalim ng buntong hininga mo Pasok ka nga pala muna. Dito pa man din tayo nagkukwentuhan sa may balkonahe namin. Salamat. Bakit may nakatagong bulaklak sa likod mo? Kakanin lang ba talaga ang dala mo? Bioli. Ramdam ko naman na may mahalaga kang sasabihin. Kaya kung ano man ang importante mong sasabihin, sabihin mo na. Sige, ikaw din. Baka mapanis yan tulad ng kakanin kung hindi mo sasabihin kaagad sa akin. Oo, relax. Ako lang to. Ewan ko ba, ito mga nakaraang linggo, hindi ko mapigilang hindi ka makita. Gusto ko araw-araw kitang nadadalaw dito sa inyo para masiguradong maayos ang kalagayan mo. Ramdam ko naman yun, no? Pasensya ka na sa nararamdaman ko. Ang awkward. Ano bang awkward doon? Hindi natin pwedeng pigilan ng tao sa pwedeng maramdaman ito. Kusay ang nararamdaman ng tao, kaya normal lang yan. Pasensya ka na, ha? Ikaw talaga puro pasensya. Pag ako nainis, tutulugan kita. Bioli, gusto kita. Matagal na akong humahanga sa'yo. Simula nung nakita kitang naglalabas sa ilog. Pero hindi ko hilingin na maging ganito ka rin sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo ang aking nararamdaman para makakilos naman ako ng normal. Natatakot din kasi ako na baka may maunang maligaw sa'yo tapos ako hindi mala ako nakapagpahayag ng nararamdaman ko. Ngayon, pumanatag ka na. Ha? Mabuti at nagkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin ang nararamdaman mo. Hindi na kasi tayo bumabata at takot ako maunahan ng iba. Hindi ka ba magagalit o hindi mo ba ako iiwasan kayong nasabi ko na sa'yo yung nararamdaman ko? Ikaw lagi kang parang teenager. Hindi na bagay sa'yo ang kiligin ng ganyan. Ikaw na rin ang may sabi na hindi na tayo pabata. Nagkakaedad na tayo. Alam ko naman at nararamdaman sa bawat kabutihang ipinapakita mo sa amin ni inay. At saka ng kapatid ko. Katunayan nga, sila na ang nambubuli sa akin na ligawan na lang kita. Kung wala ka daw lakas ng loob na ligawan ako eh. Ibig sabihin ba? Ibig sabihin nun,
Masaya ako na sinabi mo sa akin ang nararamdaman mo. Alam mo, gusto rin kitang makilala ng mas mabuti. Talaga? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ako na at ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Sapakin mo nga ako, baka panaginip lang to. Aray! Oh! Ayan na. Oh, sinapak na lamang kita nang malaman mong totoo yung sinasabi ko sa'yo. Violi, binigyan mo ko ng dahilan para lalong lumakas at mas lalong maging masaya para sa'yo. Salamat. Naging matapat ka rin sa akin. Sa iyong nararamdaman para sa akin. Halos mag-umapaw ang sayang nararamdaman ni Ricardo. Matapos marinig ang sinabi ng dalaga sa pagtatapat niya, hindi niya lubos maisip na ganun din ang nararamdaman nito tungkol sa kanya. Samantala, sa ibang banda, hindi rin maitago ni Violi ang ngiting nasaksiyan. Ang binata kasi sa harapan niya, sobrang saya na siya ring dahilan para kiligin si Violi. Ano ka ba, Ricardo? Hindi mo na kailangan magpasalamat. Matagal ko na rin hinihintay na magtapat ka. Yun ang totoo. Violi, Hindi mo man sinasabi noon pero ramdam ko na. Ang kabutihang ipinapakita mo sa amin. Lalo na at napakamaasikaso mo at palagi mo pa akong inaalala. hindi ko alam na matagal mo na. Mahal kita, Ricardo. Violi, totoo ba yung narinig ko? Seryoso ka dun ha? Oo, Ricardo. Matagal na rin akong may lihim na pagtingin sa'yo. Ang akala ko di mo ko mapapansin o magugustuhan dahil isang simpleng tricycle driver lang ako. Ano ka ba, Ricardo? Hindi mahalaga sa akin ang hanap buhay mo. Ang mahalaga, kung paano mo ako tratuhin. Kung paano mo ako igalang. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Nakikita ko sa mga mata mo. Ngunit Ano bang bumabagabag sa'yo? ang katotohanan na hindi ako mayaman. Hindi ko maipapangako ang magandang buhay. Ngunit magsisikap ako para ibigay ang buhay na makakaya ko para sa'yo. Ano ka ba, Ricardo? Hindi ko kailangan ng kayamanan. Ang kailangan ko lang ay isang taong magmamahal sa akin ng totoo. Sa labis na tuwa, nayakap ni Ricardo si Violi, ang pinapangarap niyang makasama habang buhay. Yun na ang simula ng kanilang masayang ugnayan sa isa't isa. Ngunit lumipas ang ilang araw. Nang pag-amin ni na Ricardo at Violi sa isa't isa, agad naman itong hinamon ng pagsubok ang dalawa. Nagkasakit ang dalaga, dahilan upang tawagin nila ang isang manggagamot. Simula nang naging kayo, nagkaganyan na siya. Inapoy ng lagnat at 3 araw na siyang nakaratay sa banig. Nag-aalala ako para sa anak ko. Ano po kaya kung dalhin natin siya sa ospital? Hindi pwede. Hindi doktor ang kailangan niya. Kailangan niya ng isang albularyo. Hindi normal ang nangyayari sa kanya. Paano niyo po nasabi? Kilala ko ang aking anak. Tumingin ka sa kanyang mukha. Tumingin ka sa paraan ng kanyang paghinga. Hindi ito pangkaraniwang sakit. Violi, Ricardo, ang sakit. nandito lang ako. Huwag kang mag-alala. Si Mang Kikoy, siya ang kailangan natin. Para magamot niyang sakit ng anak ko. Si Mang Kikoy yung albularyo dito sa lugar natin. Pero di ba't sinabi ninyo na huwag tayong magtiwala sa albularyo dati? Doon yun. Bago ko pa nakita mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor. Si Kikoy ay may kaalaman sa mga bagay na higit pa sa ating nauunawaan at ng siyensya. Kung ganun, sige po. Pupuntahan ko po si Mang Kikoy ngayon din. Ay, mabuti na ba kung gano'n? Kailangan natin kumilos ng mabilis. Habang papalapit ang gabi, lalong tumatapang ang nilalang sa paligid. Sige ho. Ako nang pupunta sa kanya.
Ngayon din. Mag-iingat ka. Pero Ricardo, bago ka umalis, magpasiguro ka. Magdala ka ng bawang sa bulsa mo. Boy! Samahan mo nga ang kuya mo. Magdala ka rin ng bawang. Sakali mang salakayin kayo ng kakaibang nilalang. Sinanay talaga, oo. Huwag niyo punta din si kuya. Kuya, tara na. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Sige ho. Ay, Huwag kang mag-alala, Violi. Babalik ako kaagad. bilisan nyo na! Bilisan nyo na! Opo. Ay, Santa Maria, ina ng Diyos. Ipagdasal mo kaming mga makasalanan. Inay. Inay, natatakot ako. Nay, si Ricardo, Inay. Violi, anak. Huwag kang matakot, anak. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Isinama ni Ricardo si Iboy, ang kapatid ni Violi. Nakarating sila na maayos sa bahay ng albularyong si Tandang Kikoy. Naiintindihan naman ng albularyo ang sitwasyon, kung kayata bago ito umalis ng bahay, may mga kinuha itong mahalagang bagay na inilagay sa maliit na bag. Nakita pa ng binata na nag-usal ito ng dasala ng tahimik habang nasa daan. Hindi sinasadyang may nakainkwentro silang kakatwa. Madilim ng pagbabalik natin sa bahay. Delikado kapag madilim na ang gabi. Huwag kang matakot, Iboy. Kasama natin si Tandang Kikoy. Higpitan niyo lang ang hawak niyo sa sulo, Ricardo. Kailangan natin ng maliwanag ang daan. Opo, Mang Kikoy. Pero bakit po tayo dumaan dito sa gubat? Hindi ba mas komplikado? Lalo lamang tayong mapapahamak. Mas delikado sa daan. Akala mo'y ligtas. Lalo pa ngayon, nararamdaman ko nga may aswang na umaaligid. Pero dito sa dinadaanan natin, sadyang may mga halamang gamot na pangontra sa mga aswang. Kaya hindi tayo dito maaano. Tandang Kikoy, napansin niyo yun? Gumagalaw ang dahon kahit walang hangin. Mas nakakatakot dumaan dito, Mang Kikoy. Bakit dito niyo pa naisipang idaan kami? Mas maliwanag kung doon tayo sa kalsada dumaan kaysa dito. Shh! Tumahimik nga kayong dalawa. Huwag kayong makikinig sa anumang tunog na maririnig ninyo. Huwag kayong lilingon kahit ano pang marinig ninyo. Oh, may kasama tayo. Pero wala naman tao ha. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong lilingon. Magpatuloy lamang tayo sa ating paglalakad. Pero Tandang Kikoy, malinaw na may... Sinasabi ko, huwag niyong pansinin ang anumang nararamdaman ninyo. Magpatuloy lamang tayo. Bumalik na lang tayo sa kalsada. Masay po doon. Ricardo, Iboy, kunin niyo ito. Ilagay ninyo sa bulsa ninyo. Para po saan ito? Para sa proteksyon. Huwag niyong aalisin hanggat hindi tayo nakakarating sa inyo. Bilisan na natin ang paglalakad. Hindi na ito ang oras para magkwentuhan kayong dalawa. Nagmamadali na ang tatlo. Sa madilim na daan pauwi sa bahay ni Violi, hindi nila pinansin ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang daraanan. Hanggang sa makauwi na nga sila sa bahay ni Violi. Ay, Ricardo! Iboy, Tandang Kikoy, mabuti at nakarating kayo. Lumalala ang lagay ni Violi. Anong lagay niya? Nagpapawis na gusto at parang may kinakausap na hindi nakikita. Tumabi kayo. Hayaan niyong tingnan ko at masuri. Magdala kayo ng tubig at palangkala. Kailangan kong linisin ang kanyang katawan bago simulan ng ritual. Ako na ang kukuha. Ricardo, hawakan mo ang kamay niya. Maaring pumalag siya habang ginagawa ko ito. Sige, ako nang bahala. Violi, nandito na manggagamot. Matitingnan na ang kalagayan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Wag! Wag! Violi, anong nangyayari sa'yo? Mang Kikoy, bakit parang ayaw niya sa ginagawa ninyo? Huwag kang makikiusap sa kanya. Hindi na siya nagsasalita gayon. Ay, heto na ang tubig sa palagana. Diyos ko, anong nangyayari sa anak ko? Ididikit ko sa noo niya ang lagis.
Lumabas ka! Lumabas ka sa katawan niya! Hindi mo pag-aari ang katawan niya! Buhay ang may-ari niyan! Kaya, sa ngayon pa lang, sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, lisanin mo ang katawan ng taong ito! Biglang umihip ang hangin sa loob. Nakaramdam sila ng kakaibang atmosphere sa loob ng bahay. Hindi man nila makita, pero nararamdaman nila, lalo na nang mamatay ang sindi ng kandila sa ritual na ginagawa ng albularyo. At sa tubig na nasa palanggana, biglang nakita ang refleksyon ng kakaibang nilalang. Ay, Diyos ko, Santissima! Anong klaseng nilalang yan? Aswang na may itim na Panginoon ko. kapangyarihan. Ang may matinding pagkagusto sa anak mo ang naglalaro sa kanya. Hindi siya titigilan nito. At ang nakikita ninyo, mukha ng aswang na nagkakagusto kay Violi. Hindi ko papayagang maagaw niya sa akin si Violi. Lalaban ako. Kahit na aswang pa siya. Sabihin mo lamang, Kikoy, kung anong pwede kong gawin para labanan ng aswang na yan na nagkakagusto sa nobya ko. Hindi mo kayang labanan ang nilalang na ito sa paraang iniisip mo, Ricardo. Kailangan nating gamitin ang mga sinaunang paraan dahil yon ang kailangan. Ano pong gagawin? Iboy, maglagay ka ng asin sa mga bintana, sa lahat ng sulok, sa lahat ng bukasan ng bahay na ito. Malapit lang ang presensya ng aswang. Maaring ang aswang na gumagambala sa ating kanina sa daan ay ang aswang na nagkakagusto kay Violi. Kapag naubos ang usok, dagdagan mo ng maliit na tipak ng insenso. Opo. Dahil sa nalaman sa albularyo na gumambala sa dalaga, mas pinayuhan nito ang binata na magpakatatag dahil ito daw ang pangunahing tinatarget ng aswang. Dahil sa nalaman ni Ricardo, gagawin niya ang lahat. Kahit ang kamatayan ay harapin niya, hindi niya isusuko ang babaeng minamahal niya. Gagaling siya, Tandang Kikoy, di ba? Oo naman. Gagaling siya. Hindi lang natin alam kung kailan. Basta gagawin ko ang lahat para lang makakuha ng halamang gamot na magagamit natin para makontra ang aswang na nagkakagusto sa kasintahan mo. Sa dami ng pwedeng maging karibal, aswang pa talaga. Hindi natin mapipigilan ang aswang. Maaring may nakita siyang katangian ng kasintahan mo na labis nitong hinahangaan. Kaya siya nagkakaganyan sa kasintahan mo. Bibihira lang naman magkagusto ang mga aswang sa tao. Pero kung magkagusto man ito, siguradong wagas. Ano ba ang nakita nito sa anak ko? Bakit naman anak ko pa? Alaga naman sa'yo ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang laman, ang kanyang kaluluwa. Isang kaibangan. Hindi ako papayag na magkaroon ng karibal na aswang kay Violi. Kahit aswang siya, makikipagpatayan ako sa kanya. Alang-alang sa pagmamahal ko kay Violi. Kailangan mo ring magpakatatag. Natitiyak ko, ikaw ang tatargetin ng aswang. Aalisin niya ang mga taong balakid sa kanyang hangarin. Hindi ako natatakot, Mang Kikoy. Hindi ako papayag na agawin niya sa akin si Violi. Aswang siya at ako tao. Ako ang masigit na may karapatang magmahal sa kapwa ko tao. Siya, kampo ng kadiliman na nagnanais magkaroon ng lahi ng isang tao. Nais itong paglayuin kayo. Gusto nitong ikaw mismo ang lumayo kay Violi. Hinding-hindi mangyayari ang gusto niya. Mahal na mahal ko si Violi at hindi ko siya iiwan. Yan ang kailangan natin. Ang wagas na pag-ibig ang makakahadlang sa aswang para magawa ang nais niya. Kaya habang maaga pa, gawin mo na ang lahat para tigilan ng aswang ang kasintahan mo. Hanggat nakakakita siya ng pagkakataon, sasamantalahin niya ito. Hindi niya titigilan ang kasintahan mo. Matapos marinig ang sinabi ng albularyo, hindi nawala ng pag-asa si Ricardo. Sa halip na matakot, lalo pa itong nagpursige
nabantayan at tulungan ang kasintahan, bagay na inaakala niyang magiging dahilan para tigilan na sila ng aswang. Matapos ang ritual, nagpahinga na muna ang lahat. Inasikaso ni Lilia at Eboy si Kikoy, samantala ang binata naman, inasikaso ang kanyang kasintahan. Maya't mayay nakapagpahinga na rin ito. Pinuntahan ito ang matanda pagkaalis ng manggagamot. Kinausap ni Lilia ang kasintahan ng anak ng masinsinan. Ricardo, kung talagang mahal mo ang anak ko, dapat ay magpakasal na kayo sa lalong madaling panahon. Pero po, Ay walang pero-pero. Nakikita mo naman ang nangyayari, hindi ba? Hindi karaniwan ang nangyayari kay Violi. Narinig mo na ba ng sinabi ni Mang Kikoy? Gawin mo ang isang bagay na pwede maging dahilan para layuan ang anak ko ng aswang. opo, pero paano makatutulong ang kasal? Ang sabi ni Mang Kikoy, ang wagas na pag-ibig ang makakahadlang sa aswang para ituloy ang masama nitong hangarin sa anak ko. Bakit? Ayaw mo bang pakasalan si Violi? Hindi ho. Ayaw mo? Hindi ho. Gusto po. Ang tanong ko lang ho, gusto rin ho kayo ng anak ninyo na magpakasal agad sa akin? Ayoko kasing binibigla siya. Pero mahal ko talaga siya. Handa ko siyang pakasalan kahit sa lahat ng simbahan. Kahit isang simbahan lang. Magastos naman kung maraming simbahan. Sige ho. Sobrang pabor na pabor sa akin yun. Alam niyo naman, wala ako ibang pangarap na makasama habang buhay, kundi ang anak niyo. Hanggat hindi na itatali si Violi sa isang banal na kasunduan, hindi titigil ang nilalang na yon. Kailangan yung dalawa ang maikasal sa harap ng Diyos at sa simbahan. Walang ibang paraan, Ricardo, para maprotektahan ang anak ko. Kaya lang ho, ang iniisip ko parang ang sobrang bilis naman ho. Hindi mala ako man nakapag-ipon. Gusto ko pa naman paghanda ang mabuti ang kasal namin. Ano ba ang mas mahalaga sa iyo, Ricardo? Ang kasal na may handaan at mga bisita o ang buhay ng anak ko? Siyempre ho si Violi. Siya ang mahalaga sa akin. Kung gayon, dapat na kayo magpakasal. Maaaring simpleng kasal lang. Ang mahalaga ay ang bendisyon ng simbahan. Dahil sa lumalalang kalagayan ni Violi, agad na naitakda ang kanilang kasal sa pag-asang ito ang puputol sa matinding hangarin ng aswang na agawin si Violi kay Ricardo. Hindi naman tutol si Violi sa nais ng kanyang ina dahil ang totoo, mahal niya naman talaga ang lalaki. Dumating ang araw na naikasal ang dalawa. Dinaluhan ng ilang kamag-anak na nakakaalam ng kanilang sitwasyon. Pagkatapos ng kasal, nagpasya si Ricardo na bumugod agad sila dahil oriented ito na ang pag-aasawa ay paghihiwalay ng lalaki at babae sa kani-kanilang mga magulang at magsasama sila sa iisang bubong at bubuo ng isang pamilya. Sa isang hindi medyo liblib na lugar dinala ni Ricardo ang kanyang asawa sa pag-asang hindi na sila guguluhin pa ng aswang. Dito, Violi, sigurado ako hindi na tayo dito masusundan ng aswang. Oo nga. Kaso, parang ang layo natin sa bayan. Iyon ang maganda. Walang makakakita dito sa atin. Walang makasusunod. Pero ang bahay, mukhang matagal nang walang nakatira. Ito yung kadalasang gustong-gusto ng mga aswang na tirahan. Grabe ka. Mga tao tayo. Hindi tayo mga aswang. Maliit lang pero ayos naman, di ba? Ayusin na lang natin. Babaguhin natin ito. Gagawin nating isang maayos na bahay. Dito tayo bubuo ng isang masayang pamilya. Isang pamilyang may takot sa Diyos. Isang pamilyang bubusugin sa pagmamahal. Yun din ang pangarap kong pamilya. May mga punong namumulaklak dito, Ricardo. Aabutan natin ang pamumunga ng santol at mangga. Oo nga. May mga prutas na tayo sa susunod na buwan. May alikabok talaga.
Pero maayos pa naman ang bahay. Aayusin ko ang mga sirang bintana. Gagawa rin ako ng bagong pintuan. Ano kaya kung tawagan ko si Iboy? Para naman kahit papano, may katulong ka sa pagkukumpuni. Wag na. Malayo pa naman sa inyo. Kaya ko pa naman habang wala pa akong mapapasukan trabaho. Aayusin ko muna ang munti nating tirahan. Gusto ko, bago ako maganap ng trabaho, maayos na dito. Nang hindi naman ako nag-aalala habang nasa trabaho ako. Huwag mo akong alalahanin. Okay lang naman ako. Ang mahalaga, may trabaho ka. Alam mo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na asawa na kita. Parang kailan lang. Pinangarap kita, niligawan, tapos ngayon kasal ka na sa akin. Hindi na tayo paghihiwalay ng tao hanggang kamatayan. Ako din naman. Ako rin ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Dahil nakilala kita. Dahil ang pangarap kong lalaki, siya rin ang kapiling ko ngayon. At kailanman, hindi ako iiwan. Pangako, hindi kita iiwan, Violi. Hindi. Natapos ang isang gabing punong-puno ng pagmamahal, mga pangako at pangarap ng dalawang pusong pinag-isa ng sakramento ng kasal sa pag-asang matatakasan ni Violi ang aswang na nagkakagusto sa kanya. Matapos makapag-ayos, nagpasya na ang mag-asawa na mamahinga ng maaga dahil pagod din sila sa biyahe at nagkasundong kinabukasan na lamang tatapusin ang kanilang mga gamit. Kinabukasan, isang biyayang maituturing ang pagdating ng isang malayong kapitbahay na nag-alok ng trabaho kay Ricardo. Kamag-anak ako ni Don Emilio, may-ari ng bahay na ito at nalaman ko na may bagong nakatira. Kaya naisipan kong dalawin kayo rito. Salamat po sa pagdalaw ninyo. Pasensya na po, maalikabok pa ang bahay. Inuumpisan pa lang po kasi naming linisin. Ay, naiintindihan ko. Matagal lang walang nakatira rito. May dala nga pala akong kunting pagkain para sa inyo. Nako, maraming salamat po. Napakalaking tulong po ito para sa amin. Napag-alaman ko rin na nag-aanap ka ng trabaho, Ricardo. Ito ko tamang-tama. Opo, Mang Edgar. Kailangan ko po makahanap ng trabaho para sa amin ni Violi. May alok sana ako sa'yo. May tricycle ako na walang nagmamaneho. Maaari mong gamitin papasada. Hati na lang tayo sa kita, gusto mo ba? Seryoso po kayo? Kung ganun, salamat po. Maaari mo ring iuwi rito ang tricycle para may magamit kayo ni Billy kung kinakailangan nyo. Naku, malaking tulong po sa amin, Tio Edgar. Mas maganda mamasada ka sa gabi. Mas malaki ang kita sa gabi kaysa sa umaga. Konti lang kasi ang tricycle sa gabi. Okay lang po sa akin. Okay lang ba sa'yo, Violi, kung maiwan kita dito mag-isa sa gabi? Oo naman. Sanay akong tumira sa ganitong lugar. Bundok din naman kaya ang bahay namin. Manong Edgar, wala po ba ditong balibalita o kwento tungkol sa aswang? Ayon sa mga kwento ng mga matatanda dito sa amin, marami daw pangyayari silang nasaksiyan ng kanilang kabataan. Pero ako sa awa ng Diyos, mula pagkabata, wala pa akong na-encounter na aswang kaya safe kang makakauwi dito kung gabi. At safe din dito ang asawa mo kung gabi. Lumipas pa ang mga araw. Nakumpuni na ni Ricardo ang lumang bahay na tinitira nila. Panatag na rin ang kanyang kalooban na iwan ang kanyang asawa sa gabi upang kumayod ng tricycle isang hapon. Violi, aalis ako ha. 4:00 pa lang pero malayo-layo kasing lalakarin ko bago makarating na kalsada. Kukunin ko pa lang yung tricycle ni Mang Edgar. Pero bukas, dito ko na ipaparada yun para di na ako mahirapan. Mag-iingat ka sa biyahe mo, Ricardo. Bakit hindi ka magdala ng ilaw? Hindi pa naman masyadong madilim. Tsaka angat pa naman ang araw sa kalsada. Ikaw, mag-iingat ka dito ha.
Huwag ka mag-alala. Maglilinis lang ako ng bahay at ng bakuran. Isara mo mabuti ang pinto at ang bintana bago dumilim. Oo naman. O sige na. Baka malate ka pa. Violi, I love you. I love you too. Sige na. Nang makaalis na si Ricardo, dahil maliwanag pa ang paligid, napatanaw si Violi sa malawak na bakuran na kanilang tinitirhan. Sa isip niya, marami pa silang lilinisin, kaya nagpatuloy na ito sa pagwawalis. Kailangan maayos ang bahay bago dumilim. Oh, ano yun? Parang may taong dumaan. Sino yan? Kakatakot naman ang taong to. Hindi man lang narinig ang pagtawag ko. Magandang hapon po. Tahimik lang siya at hindi nagsasalita. Kahit ngiti, wala lang. Hayaan ko na nga lang. Mamaya, baka ano pang gawin sa akin ng lalaking to. Shh! May sumitsit sa akin. Teka, nasa na yung lalaki? Bakit bigla siyang nawala? Kakaiba naman yun. Bigla na lang nawala. Sino yan? May tao ba dyan? Doon Doon sa malaking puno nang gagaling ang sitsit. Mapuntahan nga. May tao ba dyan sa puno? Magsalita ka. Sino yan? Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang para matulungan kita. Wala namang tao rito. Pero sino yung sumitsit sa akin? Pampihira naman. Kanina may lalaking dumaan. Tapos biglang nawala. Ngayon naman merong sumitsit tapos wala namang tao. Ay, baka nantitrip lang. Mga walang magawa sa buhay. Makabalik na nga lang sa loob. Hindi malaman ni Violi ang kanyang gagawin ng mga oras na yun. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasara ang pinto ng kanilang tinutuluyang bahay. Inilak ang mga bintana. Nagtungo siya sa kanyang kama at nahiga. Habang nakahiga, naramdaman niyang tila may gumapang na malamig na bagay mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang balikat. Diyos kong mahabagin. Tinakasan nga namin ang aswang. Pero parang hindi rin kami ligtas sa mga kakaibang nilalang sa lugar na ito. Ay, tulungan mo po ako, Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Napapikit na lamang at hindi makagalaw si Violi ng mga oras na yun. Iniisip niya na kapag kumilos siya, baka puluputan siya ng isang enerhiyang hindi niya nakikita. Kaya nagpatuloy na lamang siya sa pagdarasal na sana may tao man lang na magawi sa lugar nila o kaya naman bumalik agad ang kanyang asawa. Natapos ang gabing punong-puno ng takot sa buhay ni Violi. Madaling araw pa lang ay nagising na ito kahit puyat at pagod dahil hindi pa ito nakaka-recover sa nangyari nung gabing yun. Pinilit niyang bumangon para ipaganda ang kanyang asawa ng agahan. Napahinto siya nang makarinig siya ng mahinang nakakikilabot na kaluskos mula sa labas. Unti-unti niyang tiningnan ang direksyon ng tunog. Paglapit niya ay... Ricardo? Ikaw na ba yan? Mabuksan nga ang pinto. Diyos ko po! Isang napakalaking ahas! Tutupawin niya ako! Hindi! Pinupuluputan ako ng ahas! Saklalo! Tulungan niyo ako! Saklalo! Pakawalan mo ako! Diyos ko! Diyos ko! Mamamatay na ba ako? Ito na ba ang katapusan ko? Luminggi sa katawan ni Violi ang malaking ahas dahilan para hindi ito makagalaw. Sa isip niya,
papatayin na siya ng ahas na yun. Kaya't labis-labis ang takot na kanyang naramdaman ng mga oras na yun. Unti-unti nang nanghina si Violi mula sa pagkakalingkis ng aswang sa kanya. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pintuan. Sakto namang dumating ang kanyang asawa na kagagaling lang sa pamamasada. Violi! Asawa ko! Ricardo! Tulungan mo ako! Bitiwan mo ang asawa kong ahas ka! Bitiwan mo ang asawa ko! Ricardo! Umalis ka! Umalis ka dito! Kung hindi ka alis, ang itak, kukunin ko at pupugtuin ko yung ulo mo! Ricardo! Nasaan na? Nasaan ang ahas? Mabilis siyang gumapang palabas at nawala na lang siya sa dilim. Mabuti at dumating ka. Akala ko mamamatay na ako. Tana, nandito na ako. Hindi ko nahayaang mangyari pa uli yun. Lalaban tayo. Mabuti na lang pala. Naisipan ko umuwi ka agad. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa'yo. Salamat, Ricardo. Ang iniisip ko, hindi kaya ang aswang ang dumalaw muli sa akin. Dahil kung totoong ahas yun, sana natuklaw na ako. Pero hindi eh. Ang ginawa niya, pinuluputan niya lang ako. Parang hindi niya naman ako kayang patayin. Huwag naman sana, Violi. Kung nasundan tayo dito ng aswang, lalong delikado na iwan-iwan pa kita. Kung aswang yun, bakit niya pa tayo sinundan dito? Ricardo, Hindi tayo nakasisiguradong aswang ngayon. Pero habang hindi tayo nakatitiyak, kailangan doble ingat tayo. Maglalagay ako ng net sa paligid para hindi makapasok ang ahas. Magtatanim din ako ng mga sambong. Ayaw na ayaw ng ahas ang mga sambong. Ricardo, Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit yung nangyari. Kung kinakailangan sa umaga na lang ako kumayod, gagawin ko. Di bali ng konti ang kikitain ko. Ang mahalaga, nababantayan kita. salamat Ricardo. Halos mapugto ang hininga ko kanina sa sobrang takot. At saka, bakit nga pala ang aga mong umuwi? Mag-aalas 4 pa lang ng madaling araw. Bigla akong kinabahan kanina habang nagmamaneho. Parang may bumubulong sa akin na dapat akong umuwi. Kaya nagmadali na ako. Salamat sa Diyos at nakauwi ka kaagad. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko yung nakita ko kanina. Habang nililingkis ka ng ahas na yun. Pwedeng totoo ang sinasabi mo na may kakaiba sa ahas na yun. Parang may sarili siyang isip. Kasi nung kukunin ko na yung itak, umalis siya kaagad at ang bilis. Paano kung totoo nga ang hinala ko? Paano kung siya nga ang aswang na nag-anyong ahas lang? Kailangan nating sumangguni kay Mang Kikoy. Kailangan malaman niya ang nangyaring ito sa'yo. Kung totoo man ang hinala natin, kailangan nating paghandaan ang pagbabalik ng ahas na yun. Kung totoo man na aswang siya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ricardo. Madilim pa ang gabi. Pinaandar na nito ang kanyang minamanihong tricycle. Medyo malayo din ang lugar ng matandang albularyo. Halos ilang barangay din ang pagitan bago niya ito napuntahan. Pagdating sa bahay ng albularyo, agad namang sumamang albularyo sa kanya upang tingnan ang kalagayan ni Violi. Halos 3 oras ding nakabalik si Ricardo. Pagdating nila ay, Kanina pa lang. Papasok pa lamang tayo rito. Naramdaman ko nang nagkaroon ng presensya ng aswang dito kanina. ibig sabihin, totoo ang hinala namin na aswang nga ang ahas na lumingkis sa asawa ko. Mang Kikoy, Matindi talaga ang pagmamahal sa iyo ng aswang na yon, Violi. Maging dito'y nasundan pa rin kayo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Akala ko ba,
Pag nakasal kami, mananahimik ng aswang. Yun nga rin ang akala ko. Kaya lang, nararamdaman kong matindi talaga ang pagkagusto nito sa asawa mo. Kaya kahit saan kayo pumunta, sinusundan at sinusundan pa rin kayo. Lalong matindi pa ang pagnanasa ng aswang sa katawan ng asawa mo. Dapat bang umalis kami rito? Walang magagawa ang pagtakas-takas nyo. So anong pwede namin gawin? Kailangan laging may kasamang asawa mo. Takot naman ang aswang kapag may nakikita itong may kasamang iba ang kanyang bibiktimahin. Makikiusap na lang po ako kay inay na nasamahan na lang po muna ako ni Iboy dito habang nagtatrabaho ka sa gabi. Sana pumayag ang inay mo. Kahit ako na lang siguro ang maghatid sa kanya sa paaralan sa bayan. Kailangan mo talaga na makakasama. Sana pumayag. Sana nga. Kundi man, maghahanap na lang tayo ng mauupang sasama sa'yo. Wag na. Magbabayad pa tayo. Minsan nga, kaunti lang ang kinikita mo sa pagta-tricycle driver. Kailangan din nating makaipon. Baka mamaya niyan, paalisin tayo dito. Di ba? Kayo po, Mang Kikoy. Baka pwede pong kayo muna ang magbantay sa asawa ko. Ay, hindi pwede. Marami rin akong kailangang gawin sa buhay. Marami ang nangangailangan ng serbisyo ko. Kailangan ko rin silang tutukan. Dahil umaasa rin sila sa aking kakayahan bilang isang albularyo. Pero makakaasa kayo. Darating ako kung higit niyo kung kailangan. Katulad ng mga pagkakataong ito. Pagkatapos masuri ng albularyo si Violi, nagpaalam na rin ito na aalis na. Wala namang magawa ang mag-asawa, kundi payagan na lamang itong umalis. Maghahapon nang wala pa rin si Iboy. Nagpaalam na rin si Ricardo. Namamamasada na ito. Sinabi naman ni Violi, papunta na rin ang kanyang kapatid. Kaya hindi niya na ito nahintay pa. Mag-aalas 5 na ng hapon, ngunit wala pa rin ang kapatid nitong si Iboy. Kaya nag-alala na si Violi para sa kapatid. Ang tagal naman ni Iboy. Dapat nandito na siya. Ano yun? May gumagalaw na naman sa may damuhan. Hindi na ako lalabas. Kung si Iboy man yun, alam kong tatawag siya sa akin. At kung ang aswang na naman ang yun, ang mag-aanyong ahas, hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon na makagawa ulit ng hindi maganda sa akin. Lumalakas ang galaw ng mga dahon sa labas. Lalo siya naglilikha ng ingay para matawag niya ang atensyon ko. Diyos ko, huwag niyo po sanang hayaang mapahamak ako. Huwag po, Diyos ko. Mukhang may tao. May tao sa labas. Parang nasasaktan. Sino yan? Kung sino man ito, ihahanda ko na lang ang pangontrang bigay ni Mang Kikoy. Kung aswang nga ito, hindi ito sasantuhin ang agimat na suot ko. At kung tao naman na may masamang loob, hindi rin siya sasantuhin ng matalas na itak ng asawa ko. Sino yan? Iboy? Wala namang sumasagot. Pero patuloy lang sa paggalaw sa may damuhan. Sino yan? Iboy? Kung ikaw yan, sumagot ka! Wala naman ako nakikita. Pero sigurado ako may gumagalaw doon. Ang mabuti pa, lumabas muna ako. Baka talaga merong taong nangangailangan ng tulong ko. Lumabas siya ng bahay. Dahan-dahang lumapit sa gumagalaw na halaman. May tao ba dyan? Lumabas ka kung saan ka nakatago. Nang lumapit siya,
nakita niya ang isang anino. Biglang lumiwanag ang isang taong matalim kung makatitig. Sinong? Ako ang nilalang na matagal nang nagbabantay sa'yo. Hindi! Saklolo! Tulungan niyo ako! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Sa isang igla pa, nagbago ang anyo ng aswang, naging isang malaking ahas. Ikaw yung ahas na sumalakay sa akin ng isang araw. Isa kang demonyo na nagkaan yung ahas. Huwag kang lalapit. Hindi ka sasuntuhin ng itak na hawak ko. Mabilis na lumapit ang ahas. Pumulupot ito kay Violi. Iboy! Ricardo, tulong! Mas lalong humihigpit ang pagkakapulupot ng ahas sa akin. Pakiusap! Tulungan niyo ako! Tulong! Sasama ka sa akin, Violi. Sa akin, magiging maganda ang buhay mo. Magiging reyna ka sa aking palaso. Aswang ka nga! Ikaw nga ang aswang na nagaan yung tao! Layuan mo na ako! Dahil may asawa na ako! Nagmamahalan kami ng asawa ko! Kaya pakiusap! Bitawan mo na ako! Pakawalan mo na ako! Hindi kita mahal! At kahit kailan, hindi kita magugustuhan! Kaya pwede ba? Pakawalan mo ako! Wala ka nang makakawa. Teka! Saan mo ako dadalhin? Parang awa mo na! Bitawan mo ako! Dadaling kita sa aking kaharian. Sa lugar kung saan hindi ka na makakabalik rito. Matagal na kitang binabantayan. Kaya tagal kong inintay ang pagkakataon na ito. Bitawan mo ako! Buong katawan ni Violi napuluputan ng ahas kaya hindi na ito makagalaw. Kundi hayaan na lamang ang ahas na tangihin siya. Habang hila-hila ang katawan ni Violi ng ahas, patuloy rin siya sa pagdarasal. Umaasang mailalabas niya ang pangontra na nanggagaling sa bulsa niya na bigay ni Mang Kikoy. Pero dahil sa higpit ng pagkakahawak ng aswang sa kanya, nahihirapan siyang gawin ito nang makaharang ang katawan ni Violi na napupuluputan ng ahas sa isang kumpol ng mga putol na kahoy dahilan upang pakawalan siya ng malaking ahas at nagkaroon ng pagkakataon si Violi na ilabas ang pangontrang bigay ni Mang Kikoy. Namilipit sa sakit ang ahas dahil sa mga pangyayaring yun. Sa galit ng ahas, hinampas nito si Violi ng kanyang malakas na buntuta dahilan upang mawala ng malay si Violi. Ate! Ate, nandito na ako! Ate, nasan ka ba? Bakit walang sumasagot? Baka nasa likod bahay. Ate Violi! Nandiyan ka ba sa loob? Wala naman siya dito sa loob ng bahay. Nasaan ba si ate? Saan kaya siya nagpunta? Baka nasa labas. Ate! Oh, ayun. May nakahiga sa damuhan. Ate! Ate Violi! Ate Violi, anong nangyari sa'yo? Ate! Tulong! Tulungan niyo ate ko! Tulong! Hoy! Anong nangyayari? Hindi ko po alam. Tanda Kikoy, pagdating ko ganito na po ang nangyari sa kanya. Hindi na po siya gumagalaw. Taga sandali. Gaano katagal na siya rito? Hindi ko po alam. Kararating ko lang po eh. May bakas ng pagsalakay ng... may mga pasasya sa kanya mga braso.
Mabuti po nagawi kayo rito. May ginamot ako sa di kalayuan mula rito. Dadaanan ko talaga si Violi. Malayo pa'y narinig ko ng sigaw mo, kaya nagmadali na ako. Akin na, titingnan ko ang ate mo. Nagawa na ng aswang. Ang masama nito binabala kay Violi. Ano pong ibig niyong sabihin? Kailangan dalhin natin siya sa loob. Malapit ang gumabi. Ano pong nangyari sa ate ko? Sinalakay ba siya ng masamang loob? Tulugan mo na lang ako, boy. Buhatin natin siya papasok sa bahay ninyo. Sige ho. Abigat siya, ha? Binuhat nga ng dalawa si Violi papasok sa loob at inihiga sa kanyang higaan. Nahihirapan man ang dalawa dahil mabigat din talaga si Violi. Hindi tumigil ang aswang na hindi magawa ang kanyang nais. Delikado ang lagay ng ate mo. May mahinang pintig pa rin ang kanyang puso pero wala ang kanyang diwa. Ano? Buhay pa ba ang ate ko? Hindi ba? Oo, buhay na buhay pa ang ate mo. Paano na po ito? Ano pong gagawin natin? Tsak mag-aalala si Kuya Ricardo kapag nalaman niya to. Hintayin lang natin siyang magising. Siya ang makapagsasabi kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Sana, bago sumikat ang araw ay magising na siya. Ate, gumising ka na. Gumising ka na, ate. Natapos ang paghihintay, nakauwi na rin si Ricardo. Doon nalaman niya ang nangyari sa asawa. Ito ang matyagang nagbantay rito. Ngunit sa pagising nito, parang may kakaibang Violi ang kanyang makakaharap. Salamat naman sa Diyos at nagkamali ka na. Akala ko mawawala ka na sa akin. Ricardo, nasan si Iboy? At Tandang Kikoy? Umuwi na si Tandang Kikoy. Nasa labas naman si Iboy. Pakiramdam ko, ang init ng katawan ko. May lagnat ka pa rin? Sabi ni Kikoy, kailangan kitang bantayan. Ang init. Ang init. Gusto mo bang uminom ng tubig? Hindi tubig ang gusto ko, Ricardo. Teka, anong gusto mo? Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Violi, ano ba sinasabi mo? Kailangan mo na magpahinga. Hindi ako pagod. Sa katunayan, pakiramdam ko ay puno ako ng lakas. Parang wala naman akong nararamdaman. Violi, hindi ka pa magaling. Dapat magpahinga ka muna. Hindi mo ba ako namimiss, Ricardo? Hindi ka ba naaakit sa katawan ko? Ano bang nangyayari sa'yo, Violi? Kakaiba ka ngayong gabi, ha? Ang wild mo, ha? Baka naman ikaw ang kakaiba. O baka naman, nakalimutan mo na kung gaano kasarap ang pakiramdam kapag magkasama tayo. Violi. At baka sa pagkakataong ito, Ricardo, makabuo na tayo. Violi, may sakit ka pa. Hindi tamang... Teka. Huwag kang magalit dyan sa leg. Wala akong sakit. Mabuti ang pakiramdam ko. Teka, bakit may nalig ka ng leg ko? Ricardo, Minsan na hindi tama ito. huwag mong pigilan ang sarili mo, Ricardo. Hayaan mong damhin ako. Hayaan mong damhin kita. Violi. Tumingin ka sa akin, Ricardo. Ano ba ang nakikita mo? Ikaw ang babaeng ubod ng ganda. Ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay. Ako pa rin ito, Ricardo. Pero mas buhay. Mas uhaw. Violi. Nagsimula ang romansa sa pagitan ng mag-asawa. May kakaibang init, kakaibang pagnanasa,
parang may ibang presensya sa silid. Parang may ibang nilalang na nakadama ng tuwa sa mga nangyayari. Angkinin mo ako, Ricardo. Pagbigyan mo ang ating pagnanasa. Bini, feeling mahal naman kita. At mamahalin mo rin ang bunga ng ating pagmamahalan. Sa ilalim ng malalim na gabi, isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang bumalot sa kanilang dalawa. Bagamat naninibago si Ricardo sa kanyang asawa, hinayaan na lamang niyang pagsaluhan nilang dalawa ang ligaya sa buong magdamag. Hindi nila alintana ang presensya ng kapatid ni Violi. Lumipas ang ilang minuto, ilang oras, umaga na. Doon ay dumating na rin ang ina ni Violi upang samahan ito. Doon ay pinagplanuhan din nila ang paghahanda. Good morning! Mahal ko? Magandang umaga din, Ricardo. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang gaan ng pakiramdam ko. Parang nawala lahat ng sakit at pagod ko. Mabuti naman. Natakot ako kagabi. Baka mawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Lalo na ngayon. Magandang umaga, mga anak! May dala akong almusal para sa inyo. Salamat po. Pasok po kayo, inay. Ay, napapansin ko ang mga ngiti sa mukha niyong dalawa. Ang saya-saya naman ng mga mukha niyo ngayong umaga. Inay naman. Ay, mukhang nakapag-change oil kayo kailangan niyong apurahin yan Abay, gusto ko lang makakita ng apo. Inay Lilia. Ay nakoy, wala yan. Magpakatotoo na tayo. Natural lang yan sa mag-asawa. Nay, tama na po. Ay, siya, sige. Kumain na kayo habang mainit pa. Kukunin ko muna ang mga damit niyo para malabhan ko. Salamat po, inay. Walang anuman. Parte ng tungkulin ko bilang ina. Dumiretso na si Lilia sa silid na mag-asawa. Ang kulit talaga ni Inay, no? Oo nga, pero mabait naman siya. Totoo. Palagi nga siya nag-aalala sa akin. Ay, Diyos ko po! Inay? Inay Lilia? Inay! Anong nangyari? Bakit kayo sumigaw? Tignan niyo yan. Hindi niyo ba yan napansin kagabi, Habang nag-change oil kayong dalawa, may mga tila kaliskis ng ahas na nagkalat sa higaan niyo. Hindi niyo ba yan napansin kagabi? Violi, ano yan? San galing yan? Malinis naman ang higaan namin kagabi. Naglaban naman ako ng mga kobre kama at ng kumot. Kilala niyo naman ako, Inay. Malinis ako sa mga gamit. Lalo na kung gagamitin sa pagtulog. Hindi normal ito. Hindi normal ang mga kaliskis na ito. Baka may pumasok na naman na ahas dito kagabi. Violi, may kakaiba ka bang naramdaman kagabi? Wala naman po. Sigurado ka? Maliban sa pagdadasa. Inay naman. Si Tandang Kikoy. Kailangan nating kausapin si Tandang Kikoy. Opo. Tatawagin ko po siya. Kailangan nating dalhin ito. Baka makatulong para malaman ni Tandang Kikoy kung ano ang tunay na nangyari. Ano po kaya ang ibig sabihin nito, Inay? Anak, may nararamdaman ka ba? May kakaiba ba sa loob ng katawan mo? Wala naman po, Inay. Sana nga wala. Pero kailangan nating maging handa. May bagay na kakaiba na nangyari sa'yo. Malakas ang paniniwala ng mag-anak sa albularyo. Kaya hindi ito nagdalawang isip na tawagin si Mang Kikoy para alamin kung ano ang tunay na lagay ni Violi. At gano'n na lamang kung bakit biglang nagkaroon ng mga kaliskis ng ahas sa kanilang higaan. Tuluyan na ngang nagtagumpay ang hayop na aswang na yon sa buhay ng asawa mo.
Anong ibig mong sabihin? Kung may nangyari sa inyo, tapos may naiwang kaliskis ng ahas sa higaan ninyo, wala ka bang napansing kakaiba sa asawa mo bago nyo ginawa ang pagniniig nyo? Mang Kikoy, Huwag kang mahiya. Gusto ko lang makasigurado. Gusto ko matuldukan ang mga haka-haka ko. wala naman ho maliban sa naging wild ang asawa ko kagabi. Tulad ba ng ahas? Kung paano kanya yapusin at lingkisin? Nakakahiya ho pero Okay na. Malinaw na sa akin ang lahat. bakit po? Anong masasabi niyo sa nangyari sa asawa ko? Hindi mo magugustuhan ang isisilang ng iyong asawa. Pasensya na. Pero wala na akong nagawa para pigilan ang aswang sa nais niya. Anong ibig niyong sabihin? Nagtagumpay ang aswang sa layunin niya. Nagtagumpay siya. Naging banta sa buhay ng mag-asawa ang sinabing yun ni Mang Kikoy. Ilang linggo na ring hindi nakausap na mag-asawa ang matandang albularyo. Naiinis si Violeta sa mga naririnig itong sinasabi ni Kikoy sa kanyang asawa. Kaya wala namang magawa ang matanda kundi ang umiwas na lamang sa kanila. 2 buwan pa ang nakalipas nang imbitahan ng mag-asawa ang magagamot. Doon ay sinabi nila ang isang balitang ikagigimbal nila. Inimbitahan niyo ko ngayon. Ngunit ilang buwan na ang nakalilipas mula nang makausap niyo ako. Pasensya na po, Mang Kikoy. Marami po kasing nangyari. Nagdadalang tao na ako, Tandang Kikoy. Alam ko, Paano nyo nalaman? Hindi pa namin sinasabi kanino man. ramdam ko ang presensya ng nasinapupunan mo. 2 buwan na. Tama po kayo. 2 buwan na nga. Ano pong kinalaman ng kaliskis sa pagbubuntis ko? Violi, Ricardo, hindi normal ang sanggol na nasa sinapupunan ni Violi. Ano pong ibig niyong sabihin? May kakaibang enerhiya itong dala. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa isang sanggol na tao. Anong ibig niyong sabihin? Naalala mo ba ang ahas na sumalakay sa iyo? Oo naman. Paano ko makakalimutan yun? Hindi lang yun simpleng pagsalakay. May ibig sabihin yun. May pinagsamahan kayo. Anong pinagsasasabi niyo, Mang Kikoy? Ang sanggol na nasa sinapupunan mo, may kakaibang enerhiya. Hindi normal na tao. At paano mo naman nasabi yan? At anong karapatan mo para paratangan ang anak ko? Hindi ko pinararatangan ang nasa sinapupunan mo. Sinasabi ko lang kung anong nararamdaman ko. Mula sa araw na ito, tigilan mo ng panghihimasok sa buhay namin. Hindi mo naman nagawang protektahan ang pamilya ko. Puro ka na lang dasal at orasyon. Pero ano, may nangyari ba? Wala! Yuli, naiintindihan ko ang galit mo. Pero pakinggan mo muna ako. Hindi na ako maniniwala sa'yo, Mang Kikoy. Kaya ito ng huling beses na titingnan mo ko. At sa doktor na ako magpapatingin. Hindi na sa'yo! Violi, kalma ka lang. Makasasama sa'yo ang labis na galit. Mahalagang marinig natin ang sasabihin ni Mang Kikoy dahil siya ang nakakaalam ng tunay mong kalagayan. Ayoko! Kung ano-ano na lang ang sinasabi niya tungkol sa anak natin. Kung ano-anong iniisip niya sa akin. Ayoko nang maniwala sa isang albularyong yan. At ayokong magkatotoo ang mga sinasabi niya tungkol sa anak natin. Ikaw din ang makapagsasabi, Violi. Ang mga pagbabago sa mga kilos mo at pananalita mo. Ang biglang pagbabago ng mood mo. Ngayon mo sabihin sa akin, normal ba yan? Ang mga ginagawa mo ngayon. Dati mo ba yung ginagawa? Kinasasangkapan ka ng kasamaan. Kailangan mong labanan ito at matutulungan kita. Hindi! Hindi mo ako matutulungan. Wala kang kwentang albularyo. Lumabas ka na sa bahay namin!
At wag ka nang babalik dito. Dahil hindi kita kailangan. Sige, aalis na ako. Pero tandaan ninyo, hindi ko ipagpipilitan ang kaalaman ko sa pagiging albularyo. Pero wag niyo kong sisisihin kung sakali mang anihin ninyo ang pambabaliwala niyo sa isang albularyo katulad ko. Aalis ka ba? O paaalisin pa kita? Bantayan mo ang asawa mo, Ricardo. May nangyayari sa kanya na hindi niya alam. Salamat po, Tandang Kikoy. Gagawin ko po. Bakit mo siya pinapasalamatan? Gumagawa lang siya ng ikagugulo natin. Naglilikha lang siya ng takot sa isipan natin. Paano kung magkatotoo ang sinabi niya? Paano kung hindi normal ang isilang mong anak natin? Violi, umamin ka nga. May nangyari ba nung gabi bago tayo nagtalik? May nangyari ba sa'yo na hindi mo sinabi sa akin? Wala! Kung ano man ang pinagsasasabi ng matandang albularyong yun, huwag mo nang paniwalaan. Guguluhin niya lang ang buhay natin. Isa pa, namumuhay lang tayo sa takot. Magpapatingin ako sa doktor. Magpapasama ako kay inay. Ang doktor lang ang makakapagsabi ng tunay na kalagayan ng ipinagbubuntis ko. Kalma ka lang. Alam ko naman, normal ang pinagbubuntis mo. Normal ang anak natin. Hapon na, maagang umalis si Ricardo. Para mamasada ng tricycle, siya namang pagdating ng kanyang ina. Nakipagpalitan ito kay Iboy para samahan si Violi dahil laging umaalis ang kanyang asawa sa gabi. 2 buwang buntis pa lamang si Violi. Halos maglilimang buwan na ang kanyang tiyan. Nakakaramdam siya ng ibang gusto, ng pagkatakam sa mga pagkaing hindi pangkaraniwan sa isang tao, lalo na sa isang buntis. Bakit ba ako nakakaramdam ng sobrang gutom? Inay? Nasaan kaya si inay? Baka nasa labas ng bahay at nangunguha ng mga panggatong. Hindi ko na mapigilan ang gutom ko. Gustong gusto ko nang kumain. Alam ko, may pagkain pa sa ref. Bakit hindi ko mapigilan ang gutom na nararamdaman ko? Nandito na ako sa kusina. Nandito na sa palangganang hilaw na karne. Ito pala yung iluluto ni inay. Ano ba tong nararamdaman ko? Parang gusto kong kainin ng hilaw na karning ito. Diyos ko, ano ba tong nangyayari sa akin? Pakiramdam ko, ang sarap kainin ng hilaw na karning ito. Natameme si Lia nang makitang hawak na ni Violi ang hilaw na karne at halos isubo na ito. Violi, ano ginagawa mo? Inay, Diyos ko, Violi, ano ginagawa mo? wala po inay. Tinitingnan ko lang. Nasa katinuan ka pa ba? Pati hilaw na karne gusto mong kainin? Simula nang pinagbawalan mo ang albularyo na pumunta rito, hindi na maganda ang nangyayari sa iyo. Violi, anak, bakit hindi ka sumasagot? May problema ba? Hindi ko alam, inay. Hindi ko rin maintindihan. Pero Pero ano? Ha? Ano, anak? Parang normal lang sa akin ang pagnanasa sa hilaw na karne. Hindi ko alam kung bakit. Hindi normal yan, Violi. Hindi normal na kumain ng hilaw na karne. Alam ba ng asawa mo ang ginagawa mo? Mabuti na lang at naabutan kita. Kung hindi, baka kinain mo na yung hilaw na karne na yan. Napagpasya nila. Napatingnan sa doktor si Violi upang malaman ang kalagayan nito at ng bata. At dito na din, unti-unting malalaman ni Violi ang katotohanan sa sanggol na ipinagbubuntis nito.
Susunod na si Violi di maiwat? Ay, tara na anak. Ikaw na ang susunod. Inay, Nay, ayoko. Ayoko pong pumasok. Kailangan mo itong gawin, Violi. Para sa kapakanan mo at ng bata. Sige po. Pumasok na sina Violi at Lisa para sa isang konsultasyon. Kumusta po? Ginang di maiwat. Maupo kayo. Salamat po, Doc. Ilang buwan na ba itong tiyan mo? 3 buwan pa lang po, Doc. 3 buwan? Imposible. Violi, huwag kang magbiro. Ang laki-laki ng tiyan mo. Parang 7 o 8 buwan ka ng buntis. Hindi po ako nagbibiro, Doktor. 3 buwan pa lang po talaga ang tiyan ko. Okay, sige, tingnan natin. Sige, mahiga ka na sa kama. Pakitaas na ng damit mo para makita ko na yung tiyan mo. Itinaas nga ni Violi ang kanyang damit. 3 buwan talaga? Sigurado ka? Opo, Doc. Hindi po ako nagsisinungaling. Sige, tingnan natin kung... Biglang gumalaw ng hindi pangkaraniwan ang tiyan ni Violi. Malakas, mabilis, parang may matigas na bahagi. Ano yun? Doc, ano pong nangyayari? Ano ito? Hindi ito normal. Doc, ano pong ibig sabihin ito? May problema po ba sa anak ko? Hindi ka agad nakasagot. Kinuha ang kanyang stethoscope. Pakinggan natin ang tibok ng puso ng bata. Inilagay ng doktor ang stethoscope sa tiyan ni Violi. Oh my God! Nanlaki ang mga mata, nanginginig na ibinaba ang gamit. Doc, ano po bang nangyayari? Kailangang i-ultrasound ito kaagad. May kakaiba sa ipinagbubuntis mo, Violi. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Kailangan pa ng karagdagang pagsusuri. Pumunta tayo sa kabilang kwarto. May ultrasound machine tayo doon. Nay, ang ulo ko. Violi, ano nangyayari sa'yo? Huminga ka ng malalim. Baka masyado ka lang kinakabahan. Doc, tulugan niyo ang anak ko. Ihanda ang ultrasound room ngayon din. Agad namang inihanda ang ultrasound room. Ayon na rin sa utos ng doktora. Kasama ang technician at ang doktora, pumasok si Violi, nakaalalay naman si Lilia. Humiga ka dito, Ginang di maiwat. Masakit po ba to? Hindi naman. Mainam nga ito para makita natin ang kalagayan ng iyong sanggol. Sige po. Anak, nandito lang ako. Pakitaas na po ng damit niyo para malagyan na natin ng gel ang tiyan mo, Mrs. Inilagay ng technician ang malamig na gel sa tiyan ni Violi. Medyo malamig ito, pero kailangan para makita ng maayos sa ultrasound. Ipinataw ng technician ang probe sa tiyan ni Violi. Tumingin ito sa screen. Sandali lang. May problema po ba? Hindi ko maaninag ng maayos. Sandali lang. Ililipat ko dito. Dito. Doktor? Pakitawag ng doktor. Bakit? Ano nangyari? Sandali lang po, ma'am. Anong nangyari? Dok, parang hindi lang isang sanggol ang nasa loob. Pero, hindi rin ito mukhang kambal. Ano? Dok, ano po ang nakikita niyo? Sandali lang. May problema po ba sa apo ko, Doc? Hindi ko pa masabi. May kakaibang hugis ang laman ng loob ng sinapupunan mo, Violi.
Parang may mahabang bahagi na hindi normal sa isang sanggol. Dok, ano pong ibig sabihin yan? Hindi ko pa lubos may paliwanag. Pero sigurado ako, hindi ito pangkaraniwang pagbubuntis. Dok, huwag niyong sabihin na may diferensya ang apo ko. Violi, may gusto akong itanong. May nararamdaman ka bang kakaiba sa pagbubuntis mo? Maliban sa paglaki ng tiyan mo? Dok, parang palagi ho akong gutom. Lalo na ho sa karne. Minsan nga ho parang gusto kong kumain ng hilaw na karne. Ganun ba? Dok, ano pong ibig sabihin nito? May panganib po ba sa anak ko? Isang bagay ang malinaw. Hindi ito pangkaraniwan. Kailangan mong sumailalim sa mas malalim na pagsusuri. Ano hong pagsusuri? Kailangan natin kumuha ng sample ng amniotic fluid para masuri. Posible rin kailangan natin ng MRI. Hindi. Ano? Hindi na ako magpapasuri pa. Violi anak, kailangan mo... Hindi, inay. Ayoko. Pero Violi, hindi natin alam kung ano ang... Nay! Ako ang may dala ng batang to. Ako ang magpapasya. Tumayo si Violi. Pinunasan ang gel na nasa kanyang tiyan. Violi, pag-isipan mo muna. Maaaring may peligro sa iyo at sa sanggol. Wala siyang peligro sa akin. Napatigil ang lahat nang makita ni Violi ang malabong imahe sa screen. Tila may pares na mga mata na nakatingin pabalik sa kanya. Hindi siya peligro. Kailangan niya ako. Violi? Umuwi na tayo, inay. Maayos ang anak ko. Alam ko yun. Nararamdaman kong maayos ang kalagayan nila. At sapat nang malaman ko, nakambal ang anak ko. Tahimik lamang ang lahat habang mabilis na nagbibihis si Violi, determinado na umalis. Matapos ang mga pangyayari sa klinika, umuwi na sila sa bahay at doon nagkaroon ng konfrontasyon patungkol sa nangyari kay Violi. Nang gabi na nakaengkwentro siya ng ahas, tahimik na nakatingin sa ultrasound result. Anak, ilang oras ka nang nakaupo dyan? Kumain ka na muna. Hindi ako nagugutom, inay. Anak, huwag kang mag-isip ng masama. Hindi pa naman buo ang mga bata. Baka naman pagkakataon pang mabuo ang kanilang anyo abang lumalaki sa sinapupunan mo. Inay, ayoko. Ayoko nang bumalik sa albularyo. Hindi ko siya kailangan. Sino ang nagsabing papupuntahin natin ang albularyo? Alam kong nasa isip niyo, Nay. Pero hindi ko kailangan si Tandang Kikoy. Violi, natatakot ako anak para sa'yo. Nakita ko ang ultrasound kanina. May hindi pang karaniwan sa... Kampal sila, inay. Normal lang na magkaiba sila. Oo nga, kambal nga sila. Pero hindi mo ba napapansin ang kakaiba? Ano bang gusto mong palabasin, inay? Ang malaking pagkakaiba ng dalawa. Ang isa ay mukhang normal na sanggol. Ngunit ang isa, hindi pa ganap ang pagbuo. Siguro nga. Dahil hindi pa sila ganap na nabubuo. Hindi lang yun, Violi. Tignan mo ang hugis. Parang fetus pa rin ito. Ngunit may kakaibang anyo. Anong anyo? Ha, inay? Ipinaglihim mo ba ang kambal sa ahas? Ano bang pinagsasasabi niyo, inay? At bakit ko naman ipaglilihi ang kambal ko sa ahas?
Paano yung nakita kong mga kaliskis sa inyong kama? Noong araw na nagtali kayo mag-asawa. At ngayon, ang hugis ng sanggol na ito. Hindi, inay. Normal ang kambal ko. Tingnan mo ito, anak. Ito, dito. Parang ahas. Samantalang ang isa, buo naman ang paa. Pero ang isa, Hindi. Hindi maaari. naaalala mo ba ang ahas na sumalaki sa iyo noon? Hindi, inay. Hindi ko gustong alalahanin yun. Anak, kailangan nating malaman ang katotohanan. Alam kong may nangyari noong gabing yun. Alam kong may nangyari bago bumalik si Ricardo. At tinampas ang ahas. Wala kayong nalalaman. Wala kayong alam sa nangyari. Kaya nga sabihin mo sa akin. Nang sa ganun matulungan kita. Ang hindi pagsabi ng tapat ay di pagsama ng maluwag. Dapat maging open ka sa asawa mo. Para naman matulungan ka niya sa problema mo. Pasensya na, Nay. Pero natatakot ako. Natatakot ako sa nararamdaman ko. Nang kung may ano sa loob ko na gustong lumabas. Natatakot ako, inay. Natatakot ako sa maaaring kahinatnan ng lahat. Anak, Violi, magtiwala ka sa akin. Ano ang nangyari ng gabing yon? Hindi ko maalala ng maayos, inay. Pagkatapos akong balutan ng ahas, parang nawalan ako ng malay. May naaalala akong init. Matinding init. Tapos, parang may nangyari. Parang may nangyari sa akin na hindi ko maipaliwanag. Anak, Tapos, dalawang bata na ang nasa sinapupunan ko. At ang isa ay, anak ko. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Kailangan nating malaman kung sino ang tunay na ama. Hindi, Nay. Walang ibang ama ang kambal, kundi si Ricardo. Ang asawa ko. Ano bang pinagsasasabi niyo, inay? Mamaya, ano pang sabihin ni Ricardo kapag narinig niyang pinag-uusapan natin? Wala akong ibang pinag-alayan ng sarili ko, kundi siya lang. Lumipas ang ilang linggo. Magka-4 na buwan pa lamang ang ipinagbubuntis ni Violi. Pero ang kanyang tiyan, pakiramdam niya, tila 9 na buwan na. Kabilugan ng buwan ng mga araw na yun nang biglang sumakit ang tiyan ni Violi. Hudyat na malapit na itong manganak. Ano ba naman yan? Ano ba namang alulong ng asong yan? Bilog na bilog kasi ang buwan. Aswang na naman? Yun ang sabi-sabi. Lalo na raw kapag ganitong bilog na bilog ang buwan. Malapit nang lumabas ang mga bata. Ano? Pero 4 na buwan ka palang buntis, Violi. Alam ko. Pero nararamdaman ko na... Violi? Aray! Inay! Ricardo! Sakit! Anak, Violi, ano nangyayari? Inay! Parang manganganak na ako. Hindi maaari. 4 na buwan pa lang nabuntis ka. Oh, Ricardo, tignan mo ang tiyan ni Violi. Parang 9 na buwan na. Oo nga. Pero paano nangyari ito? Tulungan niyo ako. Ricardo, tumawag ka ng kumadrona. Bilis!
Hindi ba dapat sa doktor natin siya dalhin? Wala na tayong oras. Manganganak na siya. Hindi ko na kaya! Lumalabas na sila! Tawagin mo na si Aling Pasig. Bilisan mo na. Humingi ka ng malalim, anak. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Hinga lang. Nay, natatakot ako. Paano kung hindi normal ang isa sa kanila? Anak, huwag mong isipin yan ngayon. Mag-focus ka. Hinga ng malalim. Hinga lang, anak. Lumalabas na! Wala pa si Aling Pasig. Kailangan kong tumulong. Bahala na. Aabangan ko na lang ang mga batang lumabas. Huwag mo nang pigilan. Ere mo na lang. Maya-maya pa'y ilang minuto ring nakararaan, bumalik na si Ricardo kasama ang kumadronang si Aling Pasing. Anong nangyayari? Manganganak na ba siya? Oo, Pasig. Tulugan mo siya. Ay, Diyos ko po! 4 na buwan pa lang siya, hindi ba? Oo, pero tingnan nyo, ang laki na ng tiyan niya. Sige, Violi. Buka ka ng husto. Kailangan mong itulak kapag sinabi ko. Hindi ko na kaya ang sakit! Sige, nakikita ko na ang ulo. Itulak mo, Violi, sige! Lumabas na! Isang matinis na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa silid. Lumabas na. Isang lalaki. Pero Ano, Pasig? hindi pa tapos. May isa pang lumalabas. Diyos ko! Ano yan? Diyos kong mahabagin! Anong klaseng sanggol ang isang nito? Ano? Ang apo ko. Inay, Ricardo, anong itsura ng mga anak mo? Natahimik silang lahat. Nakatitig sa dalawang sanggol. Ang isa ay isang normal na bata, ngunit ang isa may kaliskis ng ahas ang katawan. Ang dila ng bata, tila dila rin ng ahas. Ilang sandali pa'y pagkatapos manganak, pinunasan na ang kambal na sanggol. Ay, narito na ang kambal. Hindi ko maintindihan kung paano. Kaya pala. Kambal. Ang anak ko ay kambal. Oo, andito ang mga anak natin. Gusto kong makita ang kambal natin. Ipakita mo sila sa akin. Violi, kailangan mong magpahinga muna. Ipakita mo sa akin ang mga anak ko. Dahan-dahang kinuha ni Ricardo ang unang sanggol. Eto ang pangalan natin, Violi. Isang lalaking sanggol. Ang gwapo niya. Maingat na inilagay ni Ricardo ang unang sanggol sa dibdib ni Violi upang dumede. Violi, ang isa pa'y... Nasaan ang isa? Dahan-dahang kinuha ni Ricardo ang pangalawang sanggol. Isang nilalang na may kalahating katawan ng tao at kalahating katawan ng ahas. Ano yan? Violi, ito ang pangalawa nating anak. Nang ilapit niya na ang pangalawa kay Violi, biglang napaatras si Violi, namutla, nagsimulang manginig sa galit at takot. Hindi! Alisin mo sa akin ang batang yan! Violi, anak natin to. Wala akong anak na impakto! Anak yan ng demonyo! Ilayo mo sa akin yan! Violi, kalma ka lang. Anak natin to. Anak, ikaw ang nagluwal dyan. Dugot laman mo rin yan. Hindi ko anak yan! Violi, anak mo rin siya. Kahit ano pang itsura niya,
Kailangan mo siyang tanggapin. Hindi! Hindi! Alisin niyo yan sa akin! Dahil kung hindi, papatayin ko siya! Violi, huwag mong sabihin yan. Anak natin siya. Ano man ang itsura niya, anak pa rin natin siya. Bigay pa rin siya ng Diyos sa atin. Hindi ko anak yan! Ilayo niyo sa akin ang sanggol na yan! Ayokong makita ang impaktong yan! Hindi yan tao! Demonyo yan! Demonyo ang batang yan! Biglang umiyak ang pangalawang sanggol. Isang kakaibang tunog na halong iyak ng bata at sisil ng ahasa. Narinig niyo ba yan? Alisin niyo yan dito! Alisin niyo na yan! Ricardo, kunin mo ang pangalawang bata. Kailangan niyang mailayo muna. Ricardo, dalhin mo na ang bata. Kung hindi, maaari siyang masaktan. Grabe, Lilia. Anong klaseng sumpa itong bumalot sa pamilya niyo? Bakit ganoon ang itsura ng isa sa apo mo? Makakaasa ka. Walang makakaalam nito. Basta itago niyo lang ang bata. Kahit sino matatakot. Baka kuyugin kayo ng taong bayan dito. Pag-isipang aswang ang pamilya niyo. Ilang beses nang naka-encounter si Aling Pasing. Ilang panganganak niya na may kakaibang itsura. Kaya hindi na bago sa kanya ang sinapit ni Violi. Bilang isang kumadrona, bawat sanggol na pinapaanak niya, biyayang galing sa Diyos para sa kanya. Kahit anuman ang itsura nito. Samantala, sinunod naman ni Ricardo ang bili ng ina ni Violi at ng kumadrona na ilayo muna ang isang kambal sa ina nito. Mahal ni Ricardo ang bata, kahit ano pa man ang itsura nito, dahil naniniwala siyang anak niya ang kambal, anuman ang itsura nito. Mang Kikoy! Mang Kikoy, buksan niyo tong pinto! Sandali lang. Ricardo, anong nangyari? Bakit nandito ka ng ganitong oras? Mang Kikoy, tulungan mo ko. Papatay ng asawa ko ang bata. Kailangang ilayo ko siya bago maging huli ang lahat. Wala akong ibang pwedeng pag-iwanan sa kanya. Maaari bang sa inyo muna siya? Ricardo, hindi ito isang ordinaryong sanggol. Alam ko po. Ang kalahating katawan niya parang katawan ng ahas. Pero dugot laman ko pa rin siya. Hindi mo siya anak, Ricardo. Anak siya ng aswang. Paano mangyayari yun? Normal ang isang kambal. Hindi ako maniniwala sa sinasabi niyo. Naaalala mo ba nung sinabi ko sa iyo na may matinding pagnanasa ang aswang sa asawa mo? Oo, naaalala ko yun. Sinabi ko sa inyo noon, matindi ang pagnanasa ng aswang sa asawa mo. Sa gabing yun, hindi lang ikaw ang nakaisa sa asawa mo. Ibigay mo ang sanggol sa tunay niyang ama para matahimik kayo. Sa kabilugan ng buwan, babalik siya upang kunin ang anak niya. Huwag mo nang ipaglaban. Ibigay mo na lang. Hindi ho. Hindi ko ibibigay ang anak ko. Anak ko siya. At hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niyo. Ricardo, isipin mo ang pamilya mo. Isipin mo ang iyong asawa at ang iyong tunay na anak. Mapanganib ang aswang. Kapag hindi mo ibinigay ang anak niya, hindi siya titigil sa pagsunod sa inyo. Ilang buwan itong nasa sinapupunan ni Violi. Dugo niya ang dumadaloy dito. Anak namin siya. Ricardo, tingnan mong mabuti ang bata. Tingnan mo ang mga mata niya. Makikita mo ang mata ng pagiging aswang. Hindi ho. Mata ng isang inosenteng bata ang nakikita ko sa kanya. Ricardo,
kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Anak ito ng aswang sa iyong asawa. Paano nangyari yun? Paano kayo nakasisiguro? Alam ko bilang isang albularyo. Nakikita ko ang kaluluwa ng isang bata. May 2 mundo siyang kinabibilangan. Kung gayon, talagang may ginawa siya kay Violi. Hindi niya kagustuhan ito. Napilitan lamang siya. Walang kasalanan ng asawa mo. Paano ko harapin ang asawa ko? Huwag mong sisihin ang asawa mo. Hindi niya kagustuhan ang mga nangyari. Ang isipin mo ngayon kung paano po protektahan ang tunay mong anak at si Violi. Ang batang ito, kalahating dugo ni Violi. Hindi ko kayang iwan. Hindi kaya ng konsensya ko na basta na lamang siyang ibigay sa aswang na sinasabi ninyo. Kailangan mong magdesisyon. Kesa ang tunay mong anak ni Violi ang mapahamak. Hindi titigil ang aswang hanggat hindi nakukuha ang kanyang anak. Alam ng aswang na may ipinunla siya sa asawa mo. Sinabi ko na ito sa iyo noon pa. Nagtagumpay ang aswang sa kanyang itim na balak sa asawa mo. Ngayon, heto na. Hindi niyo na maitatago ang katotohanan. Masakit man sa kalooban ni Ricardo na gawin ang sinasabi ng albularyong si Kikoy, pero alam niyang walang ibang gagawa noon kundi siya lang. Bago magkabilugan ng buwan, inihanda na nila ang pag-surrender sa isang kambal sa tunay nitong ama. Isang gabing hinintay ni Ricardo. Hindi lang ibigay ang kambal sa aswang, kundi ang makipambuno sila ng aswang. Dahil nagtagumpay ito sa kanyang layunin, isip niya na isahan siya ng aswang. Dumating na siya, ang tunay na ama ng bata. Kahit ano mangyari, hindi ko ibibigay ang anak ko. Huli na, Ricardo. Nandito na siya. Mula sa dilim, dumating ang aswang, ang tunay na ama ng isang kambal. Ang kanyang mga matay kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang kanyang katawan, bahagyang nag-aanyong ahas. Anak ko, naririnig kita. Nagkita rin tayong demonyo kang aswang ka. Walang hiya ka. Naisan mo pa talaga ako sa asawa ko. Pasalamat ka. Hindi kita pinatay. Tinanggap ko na ikaw ang gusto niya. Pero hindi lang ako tumigil na walang mangyari sa amin. Nagpakasal man siya sa'yo, pero nagkaroon naman ako ng isang alaala para hindi ko siya makalimutan. Lumayo ka! Hindi mo siya makukuha. Anak namin siya ni Violi at hindi mo siya makukuha sa akin. Hindi mo ba alam na maaring mabuntis ang isang babae ng kambal na mula sa magkaibang biological father? Hindi ako naniniwala. Anak namin siya at hindi ko ibibigay sa iyo anak ko. Ibigay mo na ang bata, Ricardo. Hindi siya para sa mundo natin. Kukunin siya ng tunay niyang ama. Hindi, anak ko siya. Hindi ko siya ibibigay sa iyo. Kahit kamatayan na harapin ko, huwag mo lang siya makuha sa akin. Kung hindi ka nang himasok sa buhay namin, hindi sana tayo aabot sa ganito. Akin ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin ngayon din! Hindi kita pababayaan, anak. Hindi kita iiwan. Haharapin ko ang demonyo na ito para sa'yo. Kung kamatayan ang nais mo, pues, ibibigay ko sa'yo. Makuha ko lang ang anak ko. Esya! Para sa anak ko, kakayanin ko ang lahat. Ayan! Masasaktan ka lang, mortal. Walang lugar sa mundo ng tao ang anak kong aswang. Ibalik mo na yan sa akin. Hindi siya aswang. Anak ko siya. Kahit sirain mo pa ang katawan ko.
Kukunin ko ang anak ko. Kahit anong mangyari! Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Kahit baliktarin pa ang mundo. Mahina kang tao. Wala kang laban sa akin. Kahit magsaan yung ahas ka, may puwang sa puso kang anak ko. Kaya ko siyang buhayin. Ricardo, tama na. Mas lalo lamang siyang malalagay sa kapahamakan. Mas lalo lamang siyang masasaktan. Hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. Anak ko siya. Pasalamat ka. Hindi ako mabangis sa aswang. Kukunin ko lang ang akin. At pagkatapos ay lilisanin ko na ang mundo ito. Hindi ko na kayo kukuluhin pa. Mahalin mo si Violi. Ang anak ko, akin na ito! Anak! Anak! Makikoy, tulungan mo ko! Kinuha niya ang anak ko! Nakaalis na ang aswang. Hayaan mo na siya. Naghihintay sa iyo ang tunay mong anak. Ang mahalaga, malaya na kayo. Hindi na kayo guguluhin pa ng aswang. Yun na ang huling pagkakataong nakaharap ni Ricardo ang aswang, ang ama ng isa sa kanyang kambal. Ilan lamang sa mga kasong ito na bihirang mangyari, pero nangyayari sa totoong buhay. Kapag ang isang babae ay naglabas ng 2 egg cell sa parehong ovulation cycle at ang 2 magkaibang ama ay nakatalik ng babae sa loob ng maikling panahon, karaniwan sa loob lamang ng 24 hanggang 28 oras, maaaring magkaroon ng kambal na may magkaibang ama. Ang mga ganitong kaso ay tinatawag na superfecundation, ang proseso kung saan ang 2 sperm cell mula sa magkaibang lalaki ay nagpabunga sa 2 egg cell, kaya nagresulta ng kambal na magkaiba ang biological na ama. Tingnan mo nga kung sino ang bagong kalaro ng anak natin. Kanina pa siya tuwang-tuwa. Wala naman akong kilalang pwedeng maging kaibigan niya rito sa atin. Sige, titingnan ko lang. Mimoy? Anak? Oh, Diyos ko! Ricardo! Ricardo, bilisan mo! Bakit? Ang anak natin, tingnan mo. 1 taon pa lang, pero napupuluputan na ng isang ahas sa kanyang leeg. Nilalaro siya ng ahas. Hindi siya sinasaktan. Alisin mo! Alisin mo ang ahas sa leeg niya! Hayaan mo siya. Ang kakambal niya yan. Dinadalaw siya ng kakambal niyang ahas na aswang.